You're listening to Puma Podcast. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. When I am finally proclaimed president, you can address me as Mrs. President. What does ending a dictatorship sound like? It has been 40 years since the EDSA People Power Revolution. To commemorate, we are bringing you back a special episode from 2022. This is the first 3 parts of our recast of Radyo Malaya, a radio drama we produced for the Cultural Center of the Philippines using archival sound recordings from Radio Veritas and the Philippine Information Agency. We also have some cameo role-playing of some real journalists who were actually there, reliving some key moments of their coverage of history. To listen to all 10 parts of Radyo Malaya, check out the playlist in the episode description. Magandang hapon, kayo po ay nakikinig sa Radyo Malaya. Ang oras ngayon, alas 12 ng tanghali, ang petsa, February 22. Ako po ang inyong lingkod, Olsen Veles. Breaking news po. Nakakatagap tayo ng mga reports na sina Defense Minister Juan Ponce Enrile ay nagpaplano di umano ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ulitin po natin yan. Defense Minister Juan Ponce Enrile nagpaplano di umano ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Katatapos lang ng snap elections nitong February 7, prinoklama ng Batasang Pambansa bilang presidente si Marcos at vice president naman ang katandem nitong si Arturo Tolentino. Ang leader ng oposisyon, si Mrs. Cory Aquino, biyuda ng dating Senador Ninoy Aquino, hindi kinikilala ang pagkapanalo ng kampong Marcos. Marami at nagkalat sa buong bansa ang mga eksena ng pandaraya. Ang NAMFREL, ang National Movement for Free Elections, maraming nadokumentong kaganapan ng intimidasyon, palitan ng mga balota at lantarang agawan ng ballot boxes. Mismong observers ng international community na babahala at sinabing maraming kaduda-duda at nakakabahala sa nangyaring eleksyon. Ilang araw nang nagsasagawa at nagtawag sila Cory at oposisyon ng malawakang civil disobedience at boycott ng mga business ng mga Marcos crony. Tuloy, bagsak ang kumpiyansa ng mga dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang piso ay bumagsak na sa 20 pesos to the dollar. Ilang araw na tuloy may mga usap-usapan na may kaguluhan nga sa hanay ng militar. Samantala, kasama ko ngayon via phone patch ang ating correspondent si Wela Cruz. Wela. Olsen, nandito nga tayo sa Dasmariñas Village sa Makati. Naghihintay lang tayo ng movement sa loob ng bahay ni Enrile. Madaling araw nang mag-meeting sila ni Silvestre Afable na siyang press secretary ni Enrile. May ilan pang officers na kasali pero wala pa tayong update kung sino-sino talaga ang pupunta pa dito. Olsen? Wela, siguro habang nag-aabang tayo, balikan lang natin yung mga nangyari ng mga nakarang araw. Alam natin questionable ang resulta ng snap elections at ayon nga sa NAMFREL na electoral watchdog, si Cory ang talagang nanguna sa presidential race sa kanilang independent count. Yes, Olsen. At yun nga, 2 araw matapos ang eleksyon, nakita nating mag-walk out ng PICC ang 35 na COMELEC tabulators at computer workers nang makita nila ang pandarayang nagaganap. Pati ang simbahang Katolika nagsalita. 1 linggo matapos ang eleksyon, naglabas ng statement si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal na siyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Aniya, the polls were unparalleled in the fraudulence of their conduct. Kaya nga nasabi ni Cardinal Vidal, walang moral basis niya ang Administrasyong Marcos. Yes. Umakapit daw ito sa kapangyarihan gamit ang tawag niya dito, fraudulent means.
Nanawagan din si Cardinal Vidal sa taong bayan. Teka. Basahin natin ang pastoral letter. If such a government does not of itself freely correct the evil it has inflicted on the people, then it is our serious moral obligation, sabi niya, as a people, to make it do so. Tama. At nang si Marcos mismo ang magproklama sa sarili niya na siya ang nanalo sa snap elections, nagrally ang oposisyon sa Luneta. Last week lang yan. Yes, oo. 2 milyong katao ang dumalo sa tagumpay ng bayan. Dito nagtawag ng civil disobedience si Mrs. Aquino. Wala 3 years in the making na ang mga kaganapan. Itong unti-unti parang paggising ng sambayanan simula pa nung napas lang si Ninoy Aquino dyan nga sa Manila International Airport. At sa katotohanan, hindi lang to 3 years in the making. Matapos ang higit 20 taong pamamalakad ni Marcos Marcelo pa simula noong 1972 hanggang 1981 hanggang sa ito. Nandito na tayo ngayon sa puntong ito. Nagpaplano raw ng kudeta ngayon ang mismong defense minister ni Marcos. Yes, oo nga, Olsen. At nung nag-cover nga ako nung tagumpay ng Bayan Rally, talagang wala kang makikita kundi dilaw. Naalala ko yung preparasyon para sa pagbalik ni Ninoy dito, noong August 1983. Nung nag-tie a yellow ribbon, ang mga supporter mga puno bilang pa-welcome back sa kanya, 'di ba? Galing sa kanyang exile sa US. At yun na nga, bilang leader ng oposisyon, alam niyang baka hindi siya makauwi ng buhay. Meron tayong recording nung huling mga salita niya bago siya ma-assassinate sa tarmac ng Manila International Airport. Ito, pakinggan natin. Ito yung mga huling salita ni Ninoy Aquino bago siya mapaslang. I have promised to return. I have returned against all odds. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, And I may not be able to talk to you again after this. Nag-cover ako noon, Olsen. Milyon din ang mga Pilipinong pumunta from all walks of life sa burol niya at pati na rin sa paghatid sa kanya sa huling hantungan. Para bang napaliligiran siya ng dagat ng tao, nakakakilabot. Pero teka, sandali lang, Buela, May phone patch tayo ngayon mula sa Cebu City. May press conference daw si Mrs. Aquino. Pakinggan natin. First of all, I would like to thank all of you for the support that you have given me. And I think it is really inspiring to the rest of the Philippines what you Cebuanos have been able to do in spite of wounds. So, before the elections, I was saying that this snap elections are truly unique, and I did not realize that my victory will also be unique in the sense that it is a delayed victory. Somebody thought by having himself proclaimed he could steal my victory, but thanks to you, the Cebuanos, and throughout the Philippines, the Filipinos will not allow Mr. Marcos to cheat me out of it. I would like to report to you that a total of 17 ambassadors have called on me. And if this is any gauge, I think we should all be very happy because so far only the Russian ambassador has congratulated Mr. Marcos. I have met with Mr. Habib twice, and I told him that this is not just a battle between Cory Aquino and Ferdinand Marcos. This is really the people's fight to restore democracy in our country. And I was saying that millions of Filipinos will be so disillusioned if the American government will just turn away from this achievement of the Filipino people. We all love democracy. And I was saying that since the Americans are the champions of democracy, I would hope that they would encourage and would give due recognition to the Filipino people, millions of whom risked so much in order to be able to restore our rights and freedoms. Medyo naputo lang po, pero nabanggit ni Cory kanina, nabanggit ni Cory Aquino si Philip Habib.
ang kilalang troubleshooter ni US President Ronald Reagan. So, the fact na nandito siya para bisitahin si Pangulong Marcos sa Noela, may ibig sabihin siguro yun. Baka nakukutubanan ni Marcos na may mangyayaring malaki at may nakukutuban na ang White House sa Estados Unidos. At ngayon, nakausap na pala ni Cory mismo si Habib. Teka, ito. Subukan nating balikan yung dispatch mula sa press con ni Mrs. Aquino sa Cebu City po yan. Pasok. For almost 11 years, Ninoy was not seen by the Filipino people. And yet, when he was killed, millions of Filipinos were awakened. And not only awakened, but became actively involved in our country. And now here I am, Cory Aquino, the widow of Ninoy Aquino, somebody who has been highly visible the past 2.5 years, and during the past electoral campaign, I was seen in 68 provinces. So, I would just like to remind Mr. Marcos and his supporters, it is not only Cory Aquino that you are fighting. You are fighting millions of Filipinos, so you better think long and hard before you decide to do anything with Cory Aquino. And I hope I will always have your support, and certainly I will do my very best so that I will be worthy of the trust and confidence that you have reposed in me. Maraming salamat po sa inyo. So yan, naririnig naman po natin, kakasagta lang ni Cory Aquino, naririnig po natin ngayon ang palakpakan ng kanyang mga supporter. Ayon nga po sa mga dispatch, nagdagsaan daw ang mga tao sa motorcade ni Cory Aquino sa Cebu City. May hawak daw silang mga yellow banners, streamers, flags, mga eksenang nakikita rin natin sa Maynila at kung saan-saan pa. Bedsheet, t-shirt, dahon ng saging, mayroon pa raw namataan na mga dilaw na brief. Pero ito po napakaraming kaganapan maliban po dyan sa mga rally at mga civil disobedience campaign na inilulunsad ni Cory Aquino. Ngayon lang po, ulitin po natin, kaya po natin kino-cover to. Breaking news po. Defense Minister Juan Ponce Enrile nagpatawag po ng press conference. Biglaan po yan, tututukan po natin yan. Pero nangyayari po ito, ang panawagan para sa press conference sa gitna ng mga sali-salita at mali-balita na sa Defense Minister Juan Ponce Enrile raw po ay nagbabalak tumiwalag kay President Marcos. Magandang gabi po, kayo po'y nakikinig pa rin sa Radyo Malaya. Ang oras ngayon, alas 6:30 ngayong gabi ng Sabado, February 22. Muli ako po ang inyong lingkod, si Olsen Velez. Kapapasok lamang ng mga balitang ito mula sa Camp Aguinaldo, ang Regional Unified Command No. 8 sa pamumuno ni Brigadier General Salvador Mison ay tuluyan nang tumalas na rin sa gobyerno upang pumanig sa mga rebelde. Ito po ang mga rebelde kasama nila Defense Minister Juan Ponce Enrile at Lieutenant General Ramos. Ito ay matapos sa mga usap-usapan kaninang tanghali na nagbabalak ng coup si Enrile laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Kabilang sa RUC-8 ang ilang hukbo mula sa Leyte, ang bayan mismo ni First Lady Imelda Marcos. Kaya ngayon, ang ating correspondent si Wela Cruz ay nakaabang sa isang mahalagang mensahe mula kina Enrile at Ramos. Wela, paano ba tayo humantong sa sandaling ito na mismong Defense Minister ni President Marcos ay umaaklas at kumakalas at lumalaban sa kanya? Magandang gabi, Olsen. Narito tayo ngayon sa headquarters ng Ministry of National Defense sa loob ng Camp Aguinaldo, kung saan sina Enrile at Ramos ay nasa isang pribadong pagpupulong, pero masusundan ito mamaya ng isang press con. Naunang dumating si Enrile sa opisina niya rito bandang alas 3:30 ng hapon galing sa bahay niya sa Dasmariñas Village. Pagdating niya ay agad na naglabas sa mga gwardya niya ng mga bagong M16 Arma Light na nakabalot pa sa plastic at may
may iba pa silang mga armas. Noong mga sandaling yun ay mukhang kabado si Enrile, pero wala pa tayong ibang detalye tungkol sa pagkahanda at pinaghahandaan ng mga hukbo. Okay, may iba lang ng saglit, Wela, ha? Anong ibig sabihin mo? Sabi mo, mukhang kabado pa. Paano mukhang kabado si Enrile? Olsen, hindi talaga maipinta ang mukha ni Enrile simula pa nitong hapon, ano? At kanina mga 4:30, tumawag si Enrile kay Jaime Cardinalsin sa Archbishop's Palace. Ito man ang sinabi ni Enrile, "Cardinal, I will be dead within 1 hour. I don't want to die. If it is possible, do something. I'd still like to live." Wow. Wow. Alam ba natin anong sinagot ni Cardinal Sin kay Enrile? Sa ngayon, wala pa tayong nababalita ang pagkilos ni Cardinal Sin o ng mga kapwa niya pinuno ng simbahang katoliko. Pero dito sa Aguinaldo, patuloy lang tayong nakabantay sa mga pangyayari. Nito nga ring 6:00, Olsen, nasubaybayan natin ang pagdating ni Ramos sa opisina ni Enrile at hindi sila nagpapasok ng mga reporter sa pagpupulong nila. Pero ilang sandali na lamang malamang bibigyang linaw na ng dalawang opisyal ang mga pangyayari dito sa harap ng media. Babalikan ka namin dyan mamaya, Wela. Antayin natin ang magiging pahayag ni Enrile at Ramos mula sa Camp Aguinaldo. Magpunta muna tayo saglit sa Malacanang kung saan may bali-balitang pinagtitipon ni Pangulong Marcos ang kanyang buong pamilya sa palasyo. Tawagan natin ang correspondent ng Manila Times, si Manny Mugato. Manny, andiyan ka ba? Andito ako, Olsen, no? Sinundo ng mga ilang sundalo ang pamilya ni na Aimee at Tommy Manotoc mula sa Wakwak sa Mandaluyong, pati na rin sina Irene at Greggy Erneta at ang mga anak nila sa Forbes Park sa Makati. Naroon na rin daw si Ilocos Norte Governor Bongbong Marcos. Malinaw na nagbabahala ang pamilya ni Pangulong Marcos kasi naman dumarami ng tao dyan sa EDSA, no? At maski ang kanyang gabinete at ibang mga kakampi ay sa pamahalaan. Tandaan natin na si Enrile ay matagal lang tumatayong kanang kamay ng Pangulo. Ayon sa mga kuro-kuro, si Enrile ay isa sa mga utak ng paggaba ng martial law noong 1972. Bilang Defense Minister, siya rin ang inaasahan ni Ginoong Marcos sa mga masalimuot na taon mula nung mapaslang si Ninoy Aquino noong 1983. Kung ano man ang sasabihin ni Enrile at Ramos, tsak na mamatyagan ito ni Pangulong Marcos dahil naghahanda siya umano sa itinuturing tong isang kudita. Okay, maraming salamat, Manny. Sandali lang, ha? Ito na nga, mukhang may bago ng kaganapan muli sa Camp Aguinaldo. Wela, anong nangyayari dyan? Yes, Olsen. Dumating na nga sina Enrile at Ramos dito sa Social Hall ng Defense Headquarters upang simulan ang kanilang press con. Kasama nila ang 100 sundalo, at ang iilan sa mga ito bihis na bihis ng full combat gear at kumpleto ang bitbit ng mga supplies. Habang pumapwesto sila, may update din tayo sa kalagayan sa labas ng headquarters. Ilang armadong gwardya at mga tangke ang nakapwesto na sa gate ng Aguinaldo. Ang unang magsasalita ngayon, si Minister Enrile. There had been some anomalies committed during the election. And I searched my conscience and I felt that I could not serve a government that is not expressive of the sovereign will. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people expressed during the last election, because in my own region, I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. We'll stay here until we are all killed. We are here to take a stand. If any one of us will be killed, I think all of us must be killed. The question that I ask myself before I came before you is it worth living to serve a government that does not really represent the will of the people? Mr. Marcos, I don't think he is the duly elected president of the Filipino people. That is why we are withdrawing our allegiance to him.
as our Commander-in-Chief as of this moment. Yan, at naghahanda naman ngayong magsalita si General Ramos. Ito siya ngayon, si General Ramos. I am with Minister Enrile. And the reason for my being here, ladies and gentlemen, is that because the Armed Forces of the Philippines has ceased to be the real Armed Forces of the Philippines, which is supposed to be the defender of public safety and enforcer of the law. I am withdrawing my support for the President, that power and that authority that is legally with me as the commander of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police, and the very little that I have as Vice Chief of Staff. Olsen, formal nang idineklara ng Samahang Enrile Ramos ang kanilang pagtalikod sa 20 taong pamumuno ni President Marcos. Pumuposisyon ngayon ang mga hukbo dito sa Aguinaldo para sa kanilang susunod na hakbang. Kung nakikita mo lang ngayon, suot ng ilan sa kanila ang simbolo ng kanilang pagtiwalag mula sa pamahalaan. Isang patch sa manggas nila ng bandila ng Pilipinas. Pero ang nasa ibabaw ang kulay pula, simbolo ng digmaan, Olsen. Mukhang mahaba pa ang gabi. Naku, i-riti lang natin yun. So ito yung mga rebelde, tama ba? Well, ito yung mga rebelde, ito yung mga kasama ni Enrile at ni Ramos, at para makilala natin sila, nakapatch sila ng bandila. Sabi po ni Wela Cruz, may bandila sila sa manggas, pero yung bandila nakabaliktad. Alam po natin ng mga Pilipino yan, simbolo po yan ng digmaan. Sa ibang bahagi ng bansa ay napapalitaan po natin, patuloy lang din ang pagtipon-tipon ng mga tao. Bukod sa mga rally, malamang napapalitaan nila ngayon ang nangyayari dito sa Camp Aguinaldo. Sa Cebu City nga, naririnig nyo kanina, matindi ang suporta ng mga tao para kay Cory Aquino. Pintado ng kulay dilaw ang mga kalsada ng Cebu. Sa Bacolod naman, may curfew na pinapatupad ang City Police, pero mukhang walang nagbabalak umuwi. Lahat sila nakatipon ngayon sa City Plaza dyan sa Bacolod City. Marami pong kaganapan. Patuloy nating ihatid sa inyo ang mga susunod na mangyayari mula dito sa Maynila at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok dito po sa Radyo Malaya. Magandang gabi po, kayo po'y nakikinig pa rin sa Radyo Malaya, alas 10 ng gabi, February 22. Maliit na sesyon lang po tayo, umaasa lang din po tayo sa tulong ng mga kasama natin sa media, lalong-lalo na sa broadcast ng Radyo Veritas. Halos ito na lamang po ang sumasahib papawid ngayon sa mga radyo. Ang mga government-controlled networks naman, hindi nakatutok sa mga kaganapan sa EDSA. Nakapasok po tayo sa press con ni Minister Enrile at General Ramos kagabi, pero ang dinig natin, iniling talaga ni Enrile na ang Radyo Veritas ang mag-cover. Iniling din ito ang suporta ni Jaime Cardinal Sin. Kasama natin ngayon muli ang ating correspondent, si Wela Cruz. Wela, pasok. Olsen, heto na nga, nasa headquarters tayo ng AFP ngayon at narinig natin mula kay Brigadier General Fidel Singson na siyang Military Intelligence Chief mismo. Nakatanggap daw siya ng order mula kay AFP Chief of Staff General Fabian Ver, destroy Radyo Veritas. Destroy Radyo Veritas. Naku, sa mga kaibigan natin sa Veritas, kapit lang po, laban lang tayo mga kasama. Oo, at nag-dispatch na si Singson ng team sa Veritas, pero ang instructions daw niya, walang offensive action. Ang usap-usapan pa nga, talagang makikipagsanib puwersa na sina Singson sa mga tao ni Enrile. Napag-alaman din natin, Olsen, na nakatutok daw sa Veritas si Colonel Antonio Sotelo ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. At nang makausap ang isa sa mga leader ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Yan yung mga rebeldeng sundalong kasama ni Enrile sa laban ngayon. Si Sotelo raw ay handang sumuporta. Inutusan na raw ni Sotelo ang squadron commanders nito na ihanda at armasan ang 5 attack helicopter sa Villamor Air Base. Sino-sino pa mga tao dyan, Wela? May iba pa bang mga opisyal? May mga 500 katao ang nasa hanay ni na Enrile, pero kung ang pag-uusapan natin mga sibilyan, dumating na rin si Butch Aquino, ang nakababatang kapatid ng dating senador Ninoy Aquino. Dala niya ang kanyang mga kahanay sa August 21 movement o ATOM, pati na rin ang bandila o bansang nagkakaroon
pagkakaisa sa diwa at layunin. Malaking bagay at medyo kakaibang eksena to, Olsen. Ang mga grupong to, kahanay, hindi ba, ng mga tinatawag na mga street parliamentarians. Simula pa nung mapaslang si Ninoy noong 1983, panay yung mga protesta. Nangunguna sila sa mga civil disobedience at boycott campaigns na pinatawag ni Cory Aquino matapos ang nakaraang eleksyon. Sa madaling salita, katunggali ni na Enrile matagal na. Pero ngayon, Nag-aalok na rin siya ng tulong kay Minister Enrile? Yes, Olsen. Si Enrile mismo, inamin kay Butch, we need all the support we can get. Wow, kakaiba nga ang eksenya. Pero, teka muna, Wela, mukhang may sinasabi siya ngayon. Umayari ngayon sa Radyo Veritas. Sandali, Wela, makakapatch tayo dito. Punta tayo sa Radyo Veritas, nagsasalita po si Butch Aquino. Magandang umaga po mga kababayan. Ito po si Butch Aquino. Nandito po ako ngayon sa Aisatan, Cubao at nananawagan kami ng mga kasama natin, mga concerned citizens, mga kasama sa iba-ibang mga samahan at kami po ay magtutungo sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame at nandun si Minister Enrile at saka si General Ramos. Nakausap ko si Minister Enrile at sinabi nila kung sila daw ay lulusubin doon, handa nilang protektahan ang mga buhay nila. Marami hong mga sundalo doon na mga kasangga nila at kung susugurin sila ng Malacanang, nais po namin bigyan ng suporta, moral support. Mga katawan namin, ilalagay namin doon sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame. Kung kailangan, kami ay magtutungo doon at bibigyan namin ng proteksyon si General Ramos at saka si Minister Enrile sapagkat nais nila ngayon respetuhin ang gusto ng taong bayan. Sabi nga nila, itong rehimen nito na wala namang suporta ng taong bayan ay dapat magbitiw na. Ngunit ayaw pa. Kaya nga, binibigyan natin ng suporta lahat ng gustong respetuhin ang gusto ng taong bayan. Kasama na dyan si General Ramos at saka si Minister Enrile. Kaya kung kailangan, kami magtutungo doon. Ngayon ay nagpupulong-pulong kami dito sa Aisatan, Cubao at nananawagan ako sa mga kababayan natin, yung pong mga malakas ang loob ay sumama sana dito sa Aisatan, Cubao para marami tayo na pupunta sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame para hindi sana matugo ang mangyari doon. Ayan na nga, nananawagan nga, gaya na sinabi mo si Wela, no? Nananawagan nga si Butch Aquino sa mga tao. Pero teka, Wela, punta naman tayo ngayon sa Malacanang. Napakarami pong kaganapan. May live announcement ulit. Si Pangulong Marcos naman sa government-controlled Channel 4 ngayon. To appear over television and explain the present current tense situation triggered by these allegations of the former Minister of National Defense and the former Vice Chief of Staff and Chief of Staff, saying that they were being arrested. There is no warrant of arrest against either of them. Their actions, however, do indicate now that they were part of an aborted coup d'etat and assassination plot against the President and the First Lady, which was supposed to take place tonight. I would rather that instead of wiping out this corner of Camp Aguinaldo with hostile fire, because it can be easily wiped out with simple artillery and tank fire, without any of our own personnel being involved in the fighting. I would prefer that we talk about how they shall be treated if they surrender. I call upon the Minister of National Defense and the Vice Chief of Staff to stop this stupidity and surrender so that we may negotiate exactly what should be done with them and their men. I have nothing but sadness for those who participated in the conspiracy, especially the Minister of Defense and the former Vice Chief of Staff. We did not know that they could reach this height of treason and rebellion. I hope that this sadness of mine will impress them with the fact that we have no intention to hurt them. They should now realize that we are in complete control of the situation. As I have said, if there were to be any fighting, it would be a bloody mess. But it would mean possibly the liquidation of all the men who are now in that corner of Camp Aguinaldo. I have told our officers who are commanding the troops that are ready to ring them not to move into Fort Aguinaldo. But we are guarding the entrance to Fort Aguinaldo, and I have asked the camp commander, Colonel Balbanero, to prevent any movement of any troops, whether ours or theirs.
I wanted to talk to either of them, but they were not available over the telephone. I am still willing to do so if we can negotiate this matter instead of fighting about it. Okay, narinig niyo po. Ngayon, balikan natin si Wela Cruz. Wela, kamusta ka dyan? Olsen, ang balita rito ay tumawag daw si General Ver kay Major General Prospero Olivas, ang pinuno ng Metropolitan Command o Metrocom. Patahimikin daw ang Radyo Veritas dahil inuudyok nito ang mga taong pumunta sa Aguinaldo. Umuuraw si Olivas kay Ver, pero ang tanong, gagawin nga ba niya to? Masalimuot ang sitwasyon at mabilis ang mga kaganapan. Ingat tayong lahat, ingat po kayong lahat dyan. You have been listening to the sounds and voices of an actual revolution. To listen to the rest of Radio Malaya, click the playlist in the episode description. Ako po si Robbie Alampay, Puma Podcast. Additional audio editing was done by Anthony Tobias. Additional production was done by Trisha Aquino. Subscribe to Teka Teka on Spotify or Apple Podcasts. Maraming salamat po.